ang mabuting balita para sa araw na ito. Maligayang araw ng Sabado, mga kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon para ayusin ang ating buhay. Kung sumablay man tayo sa mga nagdaang araw, nagkasala sa Diyos at sa kapwa dahil sa ating mga pagkukulang at maling desisyon, ito ng tamang pagkakataon para ayusin at tuwid ang ating mga pagkakamali. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang umasa tayo sa habag at pagpapatawad ng Diyos dahil naparito siya para sa mga makasalanang katulad natin. Ito ang tema ng mabuting balitang maririnig natin ayon kay San Lucas, Kabanata 5, talata 27 hanggang 32. Nakita ni Jesus ang isang kolektor ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman ito, iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Naghandog sa kanya si Levi ng isang marangyang handaan sa kanyang bahay at nakisalo sa kanila ang maraming kolektor ng buwis at iba pang mga tao. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo sa mga alagad ni Jesus ang mga Pariseo at ang mga guro ng batas na panig sa kanila. "Ba't kayo kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob." Mula sa panulat ni Brother John Fred Caranzo ng Society of St. Paul, ang paginilay sa Ebanghelyo. Sumakay ako ng LRT isang araw para pumunta sa National Museum. Wala masyadong tao, kaya maluwag-luwag kahit paano. May mangilan-ngilang nakatayo tulad ko. May isang babaeng nakatayo rin malapit sa akin. Sa mukha niya pa lang, mahahalata mo nang isa siyang pangkaraniwang manggagawa. Yung tipong di mo makikita sa mga kalsadang tulad ng Ayala o sa BGC. Mukha siyang pagod at medyo namumula ang mga mata. Sa di ko inaasahan, bigla siyang nagsalita. May anak raw siya na may sakit at mahal ang gamot. Yun bang tipong naririnig natin madalas sa mga nanghihingi sa kalsada, sa bus o sa jeep? Dahil sinanay na tayo ng ating lipunan na huwag magtiwala, ang unang pumasok sa isip ko ay, bakay sa naman tong drama? Bigla siyang umiyak at sinabing, "Kahit wag na po kayong magbigay, basta wag lang po kayong magalit sa akin. Mahal ko lang po talaga yung anak ko at wala kaming pera." Naantig ang puso at konsensya ko. Nang matapos magbigay ang iba pang pasahero, nagpaalam siya at nagpasalamat. Tuloy pa rin ang pagluha. Lilipat na raw siya sa kabilang bagon. Nagabot ako sa kanya ng 50 piso, pero tila mas malaki pa ang ibinigay niya sa akin. Ang makita ko ang mukha ng Diyos sa kanyang mukha. Kapanalig, sa gitna ng ating nakakatakot na mundo, mahirap na ngang magtiwala. Tulad ng mga Pariseo, madali tayong manghusga sa ating kapwa. Pero tinatawagan tayo ngayon ni Jesus upang makita siya sa mukha ng mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Kakilala man natin o hindi. Hindi kailangan ng mga malulusog ang manggagamot, pero kailangan siya ng mga may sakit. At oo, lahat tayo'y may sakit na nangangailangan ng pagpapagaling ng Panginoon. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad.
magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.